Sobrang dami pa nito guys, oh. Sobrang sakit kasi nung damage niya and then pinabilis kasi yung movement speed nung throwers dito. Dinagdagan yung HP, pinabilis yung movement speed and ayun guys, subukan nyo to. Sobrang lala. Yo, what up guys? Another day, another clash. Sa video na to, 'di ba, recently nagkaroon ng nerf yung Meteor Golem and then nagkaroon ng buff yung mga ibang troops. So para dito sa video na to guys, itetesting natin yung buff sa thrower na troop. Ito, nasaan na ba yan? Eto. So nagkaroon ng buff yung throwers, nadagdagan yung HP niya, yung DPS niya, saka yung movement speed ng throwers dito. So dito sa solo war natin guys, meron na lang ako 5 bases ng kalaban dito na kailangan ma 3 star. So marami pa tayong attacks na pwedeng gamitin dito, may 10 pa akong attack sa Town Hall, 18. So parang meron tayong tigda 2 chance para ma 3 star to, if ever. At gagamit tayo dito ng iba't ibang troops composition gamit yung thrower na troops. So mag-start tayo dito sa number 6. Ayan. Diamond base yung base niya. Tapos may double invis spell tower to. And then etong troops composition na nakita ko kanina pagkagising ko. Nung nag-open ako ng YT ko, nakita ko yung post ni Shaq. So credits dito para kay Shaq, yung gumawa nitong troops composition na to. Or sabi naman niya dun sa video niya, parang si Ghost ang original na nag-compose nito. At sobrang effective din siya sa Legend League. So ayun, panoorin nyo na lang sa kanya kung gusto nyo makita sa Legend League. Pero this time, ito sa normal mode natin gagamitin. Ito testing natin kung talagang super. Ito testing natin kung talagang overpower yung throwers ngayon. So subukan natin. Parang nag-drop lang siya sa pinaka-corner. Parang literal na spam lang talaga to. So ang ginawa niya doon, nag-funnel lang siya ng kanan at kaliwa. Sa corner niya, dinrop lahat ng throwers. Okay. Drop muna tayo dito ng skeleton spell and then drop na natin lahat ng throwers dito with healers and then warden, lag launcher. And then si Queen sa kanan, si BK and RC sa kaliwa. And then nagpapagad siya ng rocket spear doon para ma-form yung pathing. Rocket spear agad natin para yung throwers dire-diretso sa gitna. Drop lang tayo dito ng 2 totem spell pang distract. Dito sa multi-gear totem spell. Okay, sige. Yung warden natin dito naka life gem and rage gem. So aalalahin lang natin to ng totem spell pang distract sa mga defenses. So ganito lang talaga yung ginawa. Yung nakita ko kanina. Grabe. Spam lang. So parang katulad lang din ng parang Meteor Golem, mass Meteor Golems with mass totem spells. Ito naman mass throwers and then mass totem spells din. Gamitin natin ability ng Queen. Drop tayo dito ng totem spell, dito pa totem spell. Yung ability naman ni Warden dito, wala, passive yan guys kasi nga naka-rage gem and life gem tayo, pares passive yung kanyang equipment. So meron pa tayo ditong mga spell support na pwedeng gamitin sa backend. Kita niyo yung ginawa ko? Grabe, oo nga. Ang lala ng throwers ngayon. In-spam ko lang sa pinakasulok guys, 'di ba? Dinrap ko lang lahat dun kanina. Ang dami pa nating spell support dito. Grabe. Ang lala, boss. May spiky ball pa tayo, gamitin na natin. Freeze natin to and ay na, 3 star na. Grabe, pwede nyo subukan to guys. Kasi nga, sa Legend, gumagana. What more pa dito sa Classic War or sa normal mode. So ayan, proceed tayo sa next attack natin dito. Okay, proceed tayo sa next attack natin. Pangalawang attack natin dito. So medyo nag-adjust ako dito pagdating sa spells. Naglagay ako ng overgrowth spell and isang earthquake spell. Kasi yung base layout nitong number 5 ng kalaban, box base. So hindi siya diamond. So, parang pangit pag dinrop natin sa isang corner lang. Magi-spread out pa kanan at kaliwa yung troops natin. Hindi natin makiklear yung gitna. So, ang plano ko dito, ang ifa-funnel ko ay etong baba, saka yung taas, sa kaliwa. And then dito tayo mamas throwers and then lag launcher din dyan sa gitna. So, yun yung plano. And then yung overgrowth spell, baka dito sa Spitter, pagbandang nasa padulo na tayo. So, tara, banatan na natin. Ayan. Yung equipments dito, ganun pa rin, guys. Sa Warden, Life Gem and Rage Gem kay Queen. Ayan. Kay King, Spiky Ball, Sneak Bracelet. Kay Queen, Magic Mirror, Action Figure. Kay RCA, Electro Boots and Rocket Spear. So, yung laman ng Clan Castle natin dito, nung Clan Castle troops natin ay Super Yeti, saka Super Valkyrie. So, tara, banatan na natin to. Tignan natin kung kaya. Kung kayang spam pa rin. Spam lang, sir. So, para ma-funnel natin, dapat pala nag-skeleton spell muna ako dito. Yun pala yung kulang, sir. Okay, sige, bilisan na lang natin. Drop natin si Queen dito. Tapos totem spell.
Mass Throwers, Healers, Warden, another Totem Spell, and then si King and RC dito. Quick Spell na natin to, and then Lag Launcher. Another 2 Totem Spells, para lang distracted talaga yung mga defenses. Okay, poisonin natin yung Furnace. Kailangan sila pumasok dito. Gamitin ko na agad yung ability ng RC dito para maklear yung kaliwa. Tapos yung throwers natin kailangan pumasok dyan sa pinakagitna, boss. Yung queen natin, naalalayan natin dito sa may bandang kanan. Gamitin natin totem spell dito. Okay, goods pa tayo. Yung overgrowth spell, gamitin ko muna dito sa may splitter. Gamitin natin yung totem spell dito. Nategi ba yung RC natin? Nategi, pero okay lang. Marami pa tayong throwers dito. Grabe. So, pagka ganito, sabay-sabay lang yung troops nyo, yung pating, yung flow ng troops nyo. Kaya. Aalalayan nyo lang talaga ng totem spell support. Bigyan natin ng totem spell tong Guardian. Ay, masyado palang maaga yon. Para ako nagsayang ng isang totem spell. Pero sige, okay lang. Gamitin na natin ability ng Queen para lumabas yung action figure. And then dito sa taas, boy pa si King. Gamitin na rin natin yung spiky ball dito. And then, totem spell pang distract dito sa may bandang gitna. So, ayun. Grabe, sobrang lakas nga, guys. Hindi ko alam kung ilan yung nabawas dito sa throwers natin. Pero yun nga, 16 pieces sila. Grabe, sobrang lakas. Pangatlong attack na tayo dito. So, 3 remaining bases sa kalaban. Meron pa tayo ditong, marami pa tayong attacks, guys. So, tara, banatan na natin to. So, binalik ko kanina kung ano yung original na troops and, yung original spells. Pinalitan ko lang, nagdagdag ako dito ng isang free spell. And then nga, mass totem spells gamit natin dito. So ito, diamond style based din. Parang katulad nung unang inatake natin kanina. So dito tayo, lalapag lang ulit natin sa pinakababa, sa opposite side ng town hall. Dito natin idadrop lahat ng throwers natin. And then ifa-funnel lang natin tong kanan at kaliwa gamit yung Queen and King and RC. So tara, subukan natin. Tignan natin kung effective pa rin to. Grabe, sobrang lala nung buff ata sa thrower ngayon. Sobrang OP. So ninerf yung Meteor Golem. Tapos ito naman yung binuff. Okay. Ang unang gagawin natin dito ay drop natin lahat ng throwers, healers, and then warden, lag launcher. Gamit tayo ng skeleton spell, and then si Queen sa kanan, totem spell, si King and RC dito sa kaliwa. So kailangan nila ma-form yung pating dyan. May naiwan pa isang thrower. Okay, goods. Alagaan lang natin si Queen sa kanan. Bigyan natin ng totem spell. Nasaan yung RC natin? Gamitin ko na agad yung ability ng RC dito para maklear yung mga defenses. Okay, alagaan pa natin ng totem spell si Queen sa kanan. Dito sa kaliwa, totem spell din. Ako, medyo nag-split ata ah. Pero okay lang, bigyan natin ng totem spell tong Revenge Tower. Medyo hindi naging maganda yung funnel ko dito. Medyo nag-split sila sa kanan at kaliwa. Pero tignan natin kung goods pa rin to. Who knows, si King pala yung pumunta dito sa gitna. Okay, sige. So, nag-split. Kanan at kaliwa, si King naman yung nasa gitna. Subukan, tignan natin. Medyo makapal pa yung base na natitira dito kay Davao City. Davao City? Pinoy, sir? Di ko alam, pero parang China clan to eh. Or ibang, international. Pero sige, baka naligaw siya or baka nandito siya sa China ata. Or kung saan country man to. Pero guys, tignan nyo. Kukunti na lang natitira sa base na to. Tapos ang dami pa nating spell support. Gamitin na natin spiky ball dito. Bigyan natin ng totem spell yung Guardian. And, ayun na, wasak. Grabe, sobrang lala ng throwers ngayon ah. Sobrang dami pa nito guys oh. Sobrang sakit kasi nung damage niya and then pinabilis kasi yung movement speed ng throwers dito. Binagdagan yung HP, pinabilis yung movement speed and ayun guys, subukan nyo to. Sobrang lala. Okay, next attack. Ito naman, 2 bases na lang natitira dito. Napansin ko na parehas dito yung layout ng number 2 saka yung kaninang inatake natin. So, kokopyahin lang natin yung ginamit kong spells doon. Pero yung troops dito, ganun pa rin. Naglagay na rin ako ng isang skeleton spell pang distract sa monolith sa entry natin. And then, same approach lang yung gagawin natin. So, tara, banatan na natin to. Una kong ginawa dito, una kong gagawin skeleton spell and then mass throwers, healers, warden, wake spell, lag launcher, totem spell, queen. Medyo kailangan mabilis lang kayo dito ha. Si RC gamitin ko na agad yung rocket spear niya. So ayan. Para kailangan sabay-sabay yung flow ng troops dito.
Kailangan pumunta sa gitna yung ano natin. Totem spell dito, totem spell ulit dito. Kailangan pumunta sa gitna yung mga throwers natin, boss. Huwag kayong humiwalay. Nawasak ba yung lag launcher natin? Hindi ko alam kung buhay pa yung lag launcher. Ay, nawasak na yung lag launcher natin, guys. Pero sige, tignan natin kahit di natin na-open up yung bandang Revenge Tower. Tignan natin. Okay, drop tayo dito ng totem spell pang distract. Ayan, nag-split to. Uy, uy, uy! Uy, uy! Mali ako ng... What a free spell. What a... Walang nakakita, guys, ha. Walang nakakita ng free spell ko. Akala ko totem spell. Nawala yung rage aura natin dito. O, so, pag ganitong nangyari, hindi ko alam kung kakayanin pa to. Meron pa ako overgrowth spell dito. Gamitin ko nga muna sa Revenge Tower. Masakit kasi, free hit isolated pa. Pero sayang, nandun na pala yung throwers natin na iba. Gamitin ko na yung Spikable kay King. Poisonin na lang natin tong defending MP. May dalawang totem spell pa tayo dito natitira. Ang problema ko, itong throwers eh. Ay, throwers yung Revenge Tower. Pero, tignan natin kung kakayanin pa rin. Wala na pala ako heroes dito. Clone na lang yung natitira. Kaya ng throwers tong Revenge Tower dito. Ay, nasusustain sila ng Queen. Okay, gamit tayo dito ng totem spell pang distract sa Revenge Tower. Tignan natin, baka kaya pa. Kaya lang, masakit pala yung back end nito. Yung mga defending heroes, may guardian pa. Pero may action figure tayo dito, tinutulungan tayo. Okay, gamitin natin dito yung totem spell. Kaya pa kaya to? Actually, hindi ko alam. Baby Dragon. Ayun, hindi kaya. Eto, magpe-fail tayo dito. So, importante pala na makuha agad yung Revenge Tower dito sa gitna. Nag-split kasi, pumunta sa kanan, sa taas, saka sa baba. So, ang nangyari, free hit yung Revenge Tower dito and then namatay agad si Tatang, nawalan tayo ng Rage Aura. So, i-rehit natin. Bawi tayo dito, bawi. Okay, i-rehit natin yung number 2. Mali tayo ng funnel doon. So, kailangan mabilis talaga. Kailangan mabasag tong first layer ng wall para pumasok yung super, alam ko na. Maglagay tayo ng super wall breaker, di ba? Wala namang problema kung gusto nyo mag-modified ng konti. Tanggalin natin yung Baby Dragon. Dala tayo ng super wall breaker, di ba? So, ayan, meron tayong isang super wall breaker. Para lang mabasag agad. So, kailangan nyo mag-adjust, depende sa base layout ng babanatan nyo. So, since hindi nga to diamond style, box base siya. Kaya kailangan nating mag-adjust. So, tara, banatan na ulit natin to. Same troop, same spells. Okay. Kailangan natin medyo bilisan. So, focus muna tayo. Skeleton spell, throwers, healers, totem spell, warden, queen, kick. Okay, lag launcher, wake spell, another totem spell, super wall breaker, totem spell sa baba, sa taas. Okay yan. Medyo mabilis lang yung mga pangyayari. Pero yun talaga kailangan nyo medyo bilisan para sabay-sabay talaga yung flow nila. Parang kailangan ko nang gamitin yung Queen's ability agad dito, hindi ba? Hindi, okay pa tayo dyan. Goods pa tayo. Hindi nabasag yung second layer ng wall doon, pero sige, okay lang yun. At least pumasok naman yung ibang throwers dyan, papunta ata sa gitna. Hindi, mag-split pa rin sila, sir. Okay, totem spell ulit pang Uy, yung RC ko pala nategi! Overgrowth muna natin to. Nategi pala yung RC natin, guys. Hindi ko alam kung naubos ko. Uy, freeze natin to! Matetegi yung warden, sir. So, ayan, kailangan nyo bantayan ng totem spell yung mga kailangan bantayan. Healers, heal nyo naman yung warden natin, sir. Gamitin na natin yung spiky ball dito. Yung action figure, ilabas na rin natin. Okay, goods pa tayo. Yung warden ability, wala naman yan. Passive yan, pindutin na natin. Ayan, may nag-heal back. So, good thing. Drop tayo ng totem spell dito, pang distract sa guardian. Poisonin natin yung defending heroes. Yung ricochet cannon dito, problema. Pero ang dami pa natin ditong throwers, guys. Nasa may town hall part na. So, last totem spell na lang ang meron tayo. Buhay pa si King. Mukhang kuha na natin to this time. Ayan, second attack. Nirehit natin. Although namatay agad yung RC doon para tayo nagswag ng rocket spear. Pero mukhang hindi naman siya naging problema. At ayun, guys, pwede nyo kopyahin to. Tapos kahit spams, ang importante yung flow talaga, guys. Para kahit papano may funneling pa rin na magaganap. So yung flow ng troops and heroes pag ganitong klase ng base layout. Pero kung diamond style yung babanatan nyo, tulad ng mga inattack natin kanina, kahit sa pinaka corner lang, dun nyo drop lahat and then yun na.
Alalay na lang sa totem spell. So, last base ng kalaban, banatan na rin natin. Ayun. Yung number 1 dito, ganun din, diamond style. So, matik, dito natin idadrop lahat sa pinakatuktok sa 12 o'clock. Tapos, nandito sa opposite side yung town hall. So, may chance ang mapiso if ever maubos yung mga troops natin. Pero susubukan natin dahil overpower nga ngayon tong thrower. Nagkaroon ng buff. So, ibabalik lang natin yung original spells niya. Tanggalin natin overgrowth. Quake spell, tanggalin natin. Pero yung spree spell, ititira ko kahit isang piraso. And then, tanggalin natin super wall breaker. Balik natin yung isa pang... Ano ba kulang? Ay, hindi. Pwede na pala yun. Sama ko na ba yun? O, sama na natin tong isang wall breaker. Super wall breaker. Tapos, banatan na natin number 1. So, may mga ilang attempts pa tayo dito. 1, 2, 3, 4. 4 na attempts pa yung pwede. So, pag sumablay, may pang-reheat pa tayo. Pero sana wag na. Di ba? Para tapos na. Manluluts na lang tayo. Okay, banatan na natin to. Mass throwers with mass totem spells. Let's go. Pero feeling ko sobrang maganda yung buff dito sa thrower. Gamitin nyo ng gamitin kung ayaw nyo gumamit ng meteor golems. Eto. Drop pikit lang guys. Hindi drop pikit kasi magto-totem spell ka eh. Okay. Gagawin ko dito, magdadrop muna ako ng totem spell saka poison spell para sa CC. And then drop na natin lahat ng throwers. Okay, totem spell, poison, throwers, healers, warden, lag launcher. Si Queen, saka totem spell muna sa kanan at kaliwa. Queen, King and RC. Another totem spell sa gitna. Totem spell sa kanan. Gamitin na natin action figure. Pop na rin agad natin dito yung rocket spear ng RC. Para lang magkaroon ng funneling, di ba? Wall breaker, drop na rin natin yan. Tapos, totem spell ulit dito sa kaliwa. Totem spell sa kanan. Kailangan pumasok ng mga throwers sa gitna. Ayan, pumasok sila sa gitna, guys. Thrower, okay. Skeleton spell muna dito sa Revenge Tower. Yung Queen natin, matetegi ata dito. Tulungan natin ng totem spell, baka mabuhay pa. Yung RC natin sa kaliwa, okay pa siya dyan. Hindi pa kailangan ng totem spell. Okay, goods pa tayo. Meron pa tayong 4 na totem spells dito. Si Queen buhay pa, si RC, tulungan natin ng isang totem spell. Grabe, sobrang dami ng throwers sa gitna, guys. So, matetegi na si RC dito. Sige, okay lang. Meron pa tayo ditong mga spell support na pagagamitin sa may back end. Tingin ko, wasak na to, guys. Sobrang dami pa ng throwers dito. Nagwo-walling, oh. Aalalayan na lang natin ng totem spell to. So, ayan, kung tinatamad na kayo sa Meteor Golem, try nyo tong mass throwers, guys. Grabe, sobrang lakas. Props kay Shock or kay Ghost, kung sino man yung naka-invento nito. So, nakita natin. Oy, totem spell tayo dito. Ang dami pa, plenty of time remaining. Kita nyo, dinrap lang natin lahat dito sa taas, sa pinakataas. And then, ayun na. Wasak na to, boss. Ayun o, sobrang sakit ng bowlers, na throwers ngayon. Guys, tinan yung damage. Sasaglitin lang yung town hall dyan. Ayun o. Aray ko. Gumagana nga siya sa legend mode eh. What more pa dito sa classic, sa normal mode, diba? Ayan, dami pa nating spell na natira. So, ang masasabi ko dito, grabe. Parang hindi balance. Na-balance yung Meteor Golem after nung nerf, kaya lang, after nitong buff sa thrower, tingin ko, hindi na naman siya balance. So, hindi ko alam kung anong gagawin ni Supercell dito. Ayan, gamitin nyo na ng gamitin to, guys. Hanggang overpower pa yung troops na to. Uy! May natira pa pala dito. Drop na natin lahat ng pang clean ups. So, ayun. Grabe. Napakalakas, guys. Subukan nyo, ilalagay ko sa video description dito yung army link. Tapos kayo na lang bahala mag-adjust ng mga troops and spells kung gusto nyo. Idepende nyo sa base na aatakihin nyo. So ayan, naka-perfect star na tayo dito. Marami pa tayong remaining attacks. Pangluluts na lang natin to. And ayun, yung kalaban natin dito ay international yung clan location. Pero may pangalan ditong Davao City, guys. Ayun, no, number 3 nila. Baka Pinoy to. Kasama sa country nila or baka nandoon. Kasi Chinese yung font. Anyways, good game, well played dito sa clan na kalaban namin. Hindi ko mabasa. 2 hours remaining na lang. So, mamaya ipapakita ko yung result. Ipa-fast forward na lang natin. Fast forward tayo dito, guys. Ito na yung result. Panalo na naman tayo. Meron na tayong 9 win streak dito sa aking clan, sa Kenji's Cradle. Thoughts ko dito sa pagkaka-buff ng thrower na troop. Grabe, sobrang ganda, guys. So, gamitin nyo ng gamitin to sa ngayon. Kasi nga, maganda yung naging buff sa kanya. Medyo bumilis yung movement speed niya. Tumaas yung HP niya. And then, nadagdagan din yung damage niya. So, gamitin nyo lang kay Warden ay yung Life Gem and Rage Gem, magandang kasama. Or kung gusto nyo naman gumamit ng Fireball
thrower smash, much better kung fireball and rage gem yung gamit nyo. Pero tingin ko mas okay talaga gamitin tong life gem and rage gem combo kasi nga mataas yung HP ng na-buff yung HP ng throwers tapos dadagdagan niya pa ng life gem. So mas lalaki yung HP ng throwers dito. At napakaganda niyang gamitin pang spam. Yan, kita niyo naman dito sa ginawa kong attack dito, talagang sa corner lang dinadrop lahat with healers and then funnel niyo lang yung both sides sa King saka sa RC and BK and ayan na. Alalayan nyo lang yung totem spells. I-try nyo na lang din guys para malaman nyo. So ayun. Again, magkakaroon tayo ng giveaway by the end of February guys. Continue lang kayo mag-comment dito sa mga video uploads natin. Diyan mamimili yung ating sponsor ng 2 lucky winners ng tig 500 pesos each. At dun ko sa Facebook page ko ipopost yung magiging winner dito bago mag-end ng February. So kung nagustuhan nyo tong video na to guys, please do like, share, and subscribe dito para tuloy-tuloy lang tayo. Malaking suporta sa akin yan. At ayun, kita-kits tayo sa ating next upload. Clan War League upload na pala. So ito muna yung last natin. Pause muna tayo sa Solo War. So kita-kits guys. Maraming salamat. GG's peace out. Clash on. Brah!